Ang final matchup, Saint Nero na Emu versus Monkey D. Luffy sa kanyang Gear 5 form. King of the World versus one of the four Emperors. Ito na guys ang pinakaaantay nyo. Tulad nga ng ine-expect natin the moment na nakita ni Emu ang white form na yun ni Luffy sa kanyang Sun God Nika form, ang pinakaunang pumasok sa kanyang isip ay si Joy Boy. Punong-puno ng laban at bakbakan ng chapter na ito guys. Literally as if wala talaga halos dialogue. Dito din natin makikita ang napakadaya na panibagong application na naman ni Emu ng kanyang Black Flames. Napakalupit, isang sure hit attack na hindi maiiwasan ng kahit na sino. Tinatawag niya ang atake na ito na Stigma the Demonic Sword. At hindi lang si Luffy ang makikita nating makipaglaban sa chapter na ito. Ang buong monster trio guys. Si Zoro laban kay Saint Summers at itong si Sanji laban naman kay Saint Killingham at sa Rain God na si Zaza. At dito natin makikita guys kung paano magkakaroon ng panibagong power up si Sanji. Dahil as you know nga guys, walang ibang weakness ang mga Holy Knights maliban sa Conqueror's Haki. And since si Luffy, si Zoro, pareho ng confirmed na may Conqueror's Haki, dito din magkakaroon ng confirmation na may potential din si Sanji na ma-awaken yon. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1187. Kaya naman, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Origin of Malice. Title page guys, makikita natin dito na nafe-feature itong si Reiju habang nandito din ang pamilya ng mga ducklings. However, ang mga ducklings na ito ay kamukhang kamuka ng kanyang mga kapatid at ng kanyang tatay na si Judge. And literally kamuka talaga guys. Hindi lang buhok, hindi lang mga muka, pati ang mga accessories at ang mga headgear kahawig na kahawig. And basing sa picture na ito, para bang binubugbog dito ang duckling na kamukha ni Sanji. Rason kung bakit pinoprotektahan at inilalayo ito ni Reiju mula sa iba pang mga pato. Pero dumiretso na tayo sa pinaka-context ng chapter guys. Right off the bat, kitang-kita natin dito ang naging epekto ng pagsuntok ni Luffy dito kay Emu. Kung si Emu guys, halos makupi ang buong muka sa sobrang lakas ng suntok nitong si Luffy, mas lalong gulat naman itong si Loki sa na-witness ng kanyang mga mata. All throughout this time guys, nagsistruggle talaga itong si Loki na tapatan si Emu. At sa single na instance na yon, sa napakabilis na moment na yon, tinamaan siya ni Luffy ng napakasolid na atake. Nangangalat ang Conqueror's Haki dito ni Luffy guys. Kitang-kita niyo sa panel, talagang sumasabog ang kanyang Black Lightning. At hindi lang yon, sa sobrang lakas ng impact ng pagsuntok niya kay Emu, tumilapon ito ng napakalayo ng napakabilis. Pero habang palayo na tumatalsik itong si Emu ay patuloy pa rin ang kanyang pag-retaliate at ang pag-counter attack. Gamit na naman ang kanyang Black Flames, ang Prowlers, ang Omen na may muka. Nag-iwan siya ng dalawang Prowlers habang tinatawag ang dalawa na ito sa pamamagitan ng salita na Ignite. Hindi na malaya ni Luffy at nitong si Loki since nakafocus nga sila sa pagtalsik nitong si Emu. Pero ang dalawang Prowlers na yon ay dumikit sa kanilang dalawa ni Loki. Although oo, nakita natin kanina na gulat. Amazed na amazed itong si Loki sa ginawa ni Luffy ng atake. Ngayon guys, hindi siya nagpapahalata. Dahil alam naman natin na yun nga ang character design nitong si Loki. Maangas, hindi masyadong nagpapahalata na nabibilib siya. Ayon dito kay Loki, impressive daw ang ginawang atake na yun nitong si Luffy. However, naging possible lang naman daw yun dahil nakapag-inflict na siya ng damage dito kay Emu beforehand. But, to be honest, wala naman talagang nai-inflict na kahit na ano itong si Loki. Besides the fact na tumama ang isa sa kanyang rag na Izuchi. Pero hindi naman natin nakita na nagkaroon ng serious injuries doon itong si Emu. Pero to be fair naman guys, without a distraction na nakikipag 1v1 nga itong si Emu dito kay Loki, possible na hindi pa rin naman makakapag-land ng surprise attack si Luffy dito sa kanya.
Kung alam nitong si Imo na paparating si Luffy, for sure, gagamitin niyang Omen para depensahan ng sarili niya. Si Luffy naman guys, ini-insist na wag na daw makipaglaban si Loki. Tumabi na muna siya, magpahinga at mag-recover. Dahil nakita nitong si Luffy na butas na nga ang dibdib nitong si Loki. Hindi lang yun guys, pinagtatatadtad nga siya ng mga atake ni Imo magsimula pa lamang ang laban. Pero nagalit itong si Loki habang sinasabi na masyado daw siyang minamaliit nitong si Luffy. Pero kung tatandaan nyo nga guys, bago pa nga mangyari ang laban na ito, may injuries na talaga itong si Loki. Binutas ni Cerberus ang kanyang katawan gamit ang atake ni Shamrock. Then earlier sa fight nila nitong si Imo, tinamaan pa siya ng Black Sword na ang Nemesis. And not to mention guys, tatamaan na naman siya dito ng mas malala pang atake. Nagulat na para bang medyo natutuwa. Natatawa itong si Luffy sa nakita niya sa kanyang balikat. Siguro dahil hindi niya alam na ang Prowler na ito ay ang isa sa application ni Imo ng kanyang Black Flames. Napapatanong pa nga dito si Luffy, ano daw ang itim na apoy na ito na nagsasalita? Dahil dito guys, basing sa dialogue, nagsasalita talaga ito. Ang sinasabi nito na words ay ta-ta-ta-ta-ta. As if para bang tumatawa ito. Nabanggit din dito ni Luffy na hindi niya alam kung bakit pero medyo painful daw ito. Para bang mainit ito? Para bang nakakapag-inflict ito ng damage kahit na nakasampa lang ito sa kanyang balikat. And actually hindi nga ito nakalapat sa kanyang katawan. Nasa ibabaw pa ito ng kanyang damit, ng kanyang Elbaf outfit. Which means talagang OP ang Omen na ito. Hindi pa nga ito ginagamit ni Imo bilang atake, bilang Prowler pa lang, medyo nararamdaman na ni Luffy ang damage mula dito. Hanggang sa dumating sa punto na gagawa na ng move ng isang atake itong si Imo. At kung papansinin nyo dito guys, may panibago na naman siyang gesture. Ginawa niya ang parabang symbol or ang hand gesture na ito na parabang tina-target or ini-snipe niya ang kanyang kalaban. Mula sa na-create niya na napakaliit na circle gamit ang hand gesture na ito, nagsimula ditong mag-appear ang napakaliit na Black Flame. At dito na nga niya tinawag ang kanyang atake, ang Stigma the Demonic Sword. At mula sa kamay niyang ito guys, nag-appear ang napakahaba na apoy na sword. Stretching ng napakalayo guys. As you can see, pasugod pa lang dito itong si Luffy, buti nakaiwas siya. At dito niya napansin na may napakahaba na itim na apoy na nagtatravel papunta sa may likuran niya. Dahil pala sa ang target ng Black Flame na yon. Ang target ng Black Sword na yon na tinatawag ni Imo na Stigma ay itong si Loki. Now, although hindi pa yun nababanggit sa chapter na ito guys, basing sa mga panels, nagtataka dito guys itong si Loki bago tumama ang atake nitong si Imo. Ang Omen, ang Black Flame Prowlers na nasa balikat niya, gumapang papunta sa sugat sa kanyang dibdib. As if, ang ginagawang target ng Stigma ay ang mga Prowlers na yon. Which means, as long as nasa katawan mong Prowler, doon tatama ang Stigma. Ito ang nagsisilbing para bang homing missile na atake ni Imo. Na kung saan, kung nasaan ang Prowler, kung nasaan ito gumagapang, doon tumatama ang Black Flame Sword. Now, napakadelikado nito para kay Loki. Sobrang dami niya ng injuries. At ngayon, ang butas niyang dibdib na tinamaan before ng Nemesis, tinamaan pa kayo ng Stigma. Just imagine kung gano'n nakalala ang sitwasyon niya ngayon. On the other hand naman, since nakita nga natin sa previous chapter din, nakapag-decide itong si Brook. Imbes na patayin at iwan nila itong si Princess Shuri, ililigtas nila ito. Pagkakatiwalaan nila ito one last time. Pero ang problema ngayon guys, oo, humingi nga siya ng tulong sa ibang members ng Straw Hat, pero walang kahit na anong method mula sa mga ito ang nagiging effective sa eyes ni Ragnir. Gulong-gulo na silang lahat dito guys. Maging itong si Jinbei, hindi alam kung anong dapat gawin. Nothing's working daw. Kahit na anong atake, kahit na anong attribute pang gamitin nila, hindi talaga ito tumatalab. Hindi nila matunaw ang ice, hindi din nila ito mabasag. And umabot pa nga sa punto na para bang iniisip dito ni Franky na baka hindi talaga ito ice. What if? Diamond talaga ito. Pero ayon kay Nami, kung diamond ito, mamamatay daw ang tao sa loob dahil masasuffocate siya. Maging itong si Brook nga na hinahawakan na mismo ang ice ni Ragnir para alamin, para i-distinguish kung ano talagang properties nito, hindi din niya malaman.
Nabanggit pa nga dito ni Frankie at ni Jinbei na nakakapagtaka daw, hindi nga daw malamig ang ice na ito. Baka hindi talaga ito ice. Napipiko na nga dito si Nami sa kanyang mga crewmates dahil nawiwirtlohan na siya sa mga to. But honestly, hindi natin sila masisisi dahil may something talaga sa ice ni Ragnir. At tulad ng binanggit niya before, walang kahit na sino ang makakapag-unfreeze nito maliban sa kanya. Maging ang Omi ni Imu hindi dito effective. Hanggang sa hindi nila inaasahan itong si Loki na tinamaan nga ng impact ng demonic sword stigma na atake nitong si Imu, tumalsik na pala papunta dito sa kanila. Luckily na block ito ng ice ni Ragnir. Kaya naman imbes na silang mabagsakan nito, na-stuck ito sa ice kung saan naroroon itong si Shuri. Now also, this is where we can clear the misconception or sa confusion na nakita natin sa spoilers. Ayon dun guys, na-stuck itong si Loki sa ice. Pero ang katotohanan pala, hindi siya na-stuck. Tumalsik lang siya sa ice kung saan naroroon si Shuri. Masama na talagang lagay dito nitong si Loki guys. Kitang-kita nyo, hindi agad siya makagulapay. Hindi agad siya makarecover. Para bang nag-slide na lang siya pababa sa bundok na tinalsikan niya. Kitang-kita din natin dito, mas nag-open pa ang wound sa gitna ng kanyang dibdib. Napakadelikado nito. Kailangan na talaga niyang umiwas sa laban dahil baka mapatay na siya ni Imu. Pero ang tanong, nasaan ang hammer? Nasaan si Ragnir? Hanggang sa mapansin nitong si Nami na matapos ang pagtalsik ni Loki, kasunod pala niya ang napakalaking hammer na yon. Agad niyang sinabihan ng ibang crews na watch out, baka silang mabagsakan nito. Pero imbes na sa lupa ito tumama, bumagsak ito sa mismong ice kung saan nakakulong si Shuri. Bilang ang master ni Ragnir, unang-unang pumasok sa isip ni Ragnir ay nasaan na ang prince na si Loki. Syempre dahil nakita niya at na-witness niyang sitwasyon. Napakadelikado na nito para kay Loki. Pero kahit na ganun, pumasok din agad sa isip ni Ragnir na delikado lalo dahil tumama accidentally ang hammer sa ice. Na para bang yun ang hudyat? Yun ang way para i-cancel at i-unfreeze ang mga bagay na pinatigas niya. Dahil ngayon guys, after ng lahat ng ginawa ng crewmates ni Luffy, ng mga Straw Hat, walang naging effective, itong si Ratatosker lang pala talaga makakapag-undo nito. After niya itong accidentaling tamaan, unti-unti na itong natutunaw ngayon. However, magkakaroon ng switching of scenes, pero surely by the next chapter guys, nang reunion na ito sa gitna nitong si Brook at ni Gunko. Ang pinakaunang tanong dito guys, under the influence pa rin ba ni Imu dito si Gunko? Dahil kung oo, delikado pa rin siya. Makakabalik na naman ang scene guys sa laban ni Imu at nitong si Luffy. However this time, 1v1 na talaga ito. Dahil nakita nyo naman talagang hindi na makarecover si Loki after siyang tamaan ng stigma. Pero since nakita, na-witness ni Luffy kung paano gumana ang demonic sword na stigma, alam niya na delikado ang mga black flames na ito. Delikado ang mga prowlers na kumapit sa kanilang dalawa ni Loki. Tinangka niyang alisin ng prowler. Hinawakan niya ito, pero kahit na anong gawin niya, hindi talaga ito naaalis. Para bang nade-deform lang ito pero nakakapit pa rin ito sa kanyang katawan. Kaya ang naging desisyon dito nitong si Luffy guys, hinubad niya na mismo ang kanyang armor, ang kanyang elbow outfit. Tinapon niya ito, rason kung bakit after gamitin na naman nitong si Imu ang kanyang stigma, imbes na si Luffy ang tamaan ng demonic sword, tumama yun sa kanyang outfit. Which confirms our assumption na talagang ang target ng stigma ay kung anumang bagay ang kinakapitan ng prowler. Kaya nga kanina guys, kahit sa balikat nitong si Loki kumapit ang prowler after nitong gumapang sa kanyang dibdib, ang sugat na yun mismo ang tinamaan ulit ng stigma. Dito din natin guys may isip na buenas. Suwerte itong si Luffy dahil suot-suot niya ang cape na yun, ang outfit na ibinigay sa kanya ni Rodo. Dahil kung hindi niya yun gamit, kung mismong nakadikit sa kanyang katawan ng prowler na yun, hindi niya yun maaalis. Which means, tatamaan din siya ng homing attack nitong si Imu ng stigma. But, magkakaroon na naman guys ng switching of scenes at makakarating tayo kay Zoro at kay Saint Summers. Ngayon guys, alam nyo naman na itong si Summers ay nag-aantay sa Western Port kung saan naroroon niya ang isa sa mga ship ng mga Giants na gagamitin nila para tumakas sa Elbaf after i-abduct at kidnapin nitong si Killingham ang mga bata. However, hindi masyadong ganun ka-smooth ang plano ng mga Holy Knights
Dahil ngayon, naunang makapag-arrive itong si Zoro sa meeting spot nila ni Killingham. Kaya naman ngayon, imbes na magpatayan agad ang dalawa, knowing these two, nagkaroon muna ng insultuhan sa gitna nilang dalawa. Ano daw ang ginagawa dito ni Zoro? Sino ito? Ano ang kanyang motives? The same question na ibinalik at itinanong nitong si Zoro dito kay Summers. Kaya naman, itong si Summers ang sumagot. Ayon sa kanya, nag-aantay lamang siya na bumalik ang kanyang accomplice, ang kanyang kasamahan na itong si Killingham nga. Dahil once na matapos ang kanyang misyon sa loob ng village, kikidnapin itong lahat ng bata, papatayin itong mga giants at aalis sila ng parang wala lang. Pero ayon dito kay Zoro, wag na daw siyang magantay dahil hindi na babalik si Killingham. Papatayin daw si Killingham ng kanyang kasamahan at alam natin kung sino ang tinutukoy niya. Yun ay si Sanji, which means kahit laging magkapikunan ng dalawang ito, pinagkakatiwalaan pa rin niya si Sanji. Pero ang nakakapagtaka dito guys, imbes na mag-insultuhan, mag-flex ng kani-kanilang kakayahan ng dalawang ito, para bang nagbubutugan sila sa kung sinong mananalo sa kanilang kasamahan. Si Killingham ba or itong si Sanji? Dahil habang sinasabi dito nitong si Zoro guys na baka daw hindi makabalik si Killingham dito, kung hindi daw yun makapunta sa tamang oras, wag na daw planuhin itong si Summers na sumunod pa sa Western Village. Dahil kapag ginawa niya yon, baka di din siya makabalik. Baka mapatay din siya dun ni Sanji. Syempre, rumerebat din dito itong si Summers guys. Alam natin kung gaano katilos ang dila ng ermitanyo na to. Hanggang sa dumating sa punto na medyo nagkapikunan na talaga sila. At nauna nang umatake dito itong si Summers. However, bago magpatuloy ang bakbakan sa gitna ng dalawang ito ay magkakaroon tayo ng switching of scenes. But I think, alam niyo kung sino ang mananalo dito. Napaka-bad matchup nito para kay Summers. Switching of scenes na naman guys, and this time dito naman tayo sa POV ni Sanji. Dito guys, nabanggit ng narrator na napakatindi daw ng ulan. Sobrang lakas ng ulan to the point na ang clouds below ay halos mahati na sa sobrang dami ng tubig. Na alam naman natin ang dahilan. Nandito ang Water Sovereign. Nandito ang God of Rain na itong si Zaza. Although fake, oo, nightmare lang ito na na-create ni Killingham gamit ng kanyang ability, but still, napaka-OP pa rin ito. I also don't know kung bakit nandito si Yamato guys. Hindi ko alam kung nagkaroon lamang ng error sa translation scans or baka naman itong nakikita na imahe nitong si Sanji kay Zaza. Pero nagkakaroon dito ng internal monologue itong si Sanji sa kanyang sarili. Nagkakaroon dito ng conflict sa kanya guys. Knowing Sanji, hindi nga siya bubugbog or aatake ng isang babae. At alam naman natin ang Rain God na nasa harap niya ngayon ay isang female. But does that mean na dahil dito hahayaan na lamang niya na makidnap ang mga bata, mamatay ang mga giants, dahil kitang-kita trinig na rinig niyang iyak nila Ripley at ng mga batang ina-abduct ni Zaza. Kaya naman, nakapag-come up siya sa one and only solution na pwede niyang gawin. At yun na yung patayin at unahin ang pinaka-source ng conflict. Yun ay walang iba kung hindi itong si Saint Killingham. Alam naman natin guys, si Killingham ang nag-create ng mga nightmares na ito. Which means, kung matatalo, kung mapapatay niya si Killingham, hindi na nila ito poproblemahin. Pero ang tanong guys, paano niya yung gagawin? Itong si Killingham naman hindi nakikita itong si Sanji bilang isang threat. Ayon sa kanya, napaka-durable daw nito. Naa-amaze pa nga siya dahil na-witness at nakita niya kung paano ito tamaan ng explosion mula sa black flame kick nitong si Imu. Nakita niya na hindi na ito makagalaw, but now, nandito na naman ito at pumapalag pa. However, still gusto niyang ipamuka dito kay Sanji na oo, durable si Sanji, pero may napakalayong gap. May napakalayong difference daw ang durability at immortality. Oo, durable si Sanji pero immortal naman siya. Kaya naman, ayon dito kay Killingham, mali daw ang intuition ni Sanji. Oo, pwede niyang mapigilan itong si Zaza kung matatalo niya itong si Killingham. Pero since immortal nga ito, kahit patayin niya ito, kahit i-incapacitate niya itong si Killingham, hindi makakancel itong si Zaza. Magpapatuloy pa rin ito sa gagawin nitong objective. Nakakatawa lang guys dahil sa mga panels na ito habang inuutusan ni Killingham itong si Zaza, natatakot at pinangingilabutan siya kapag tinitingnan siya ng Rain God. Tinakot at pinagbantaan naman siya dito ni Sanji habang sinasabi na alam daw ni Sanji kung anong kanyang weakness.
Pero imbes na matakot, imbes na matreten, tinawanan niya lang itong si Sanji habang sinasabi nitong si Killingham na napakayabang daw nito, as if tinataglay niya ang weakness nitong sila Killingham. Oo, alam niya ang weakness nito, pero hindi naman siya capable of executing that attack. Hindi naman siya marunong gumamit ng kung anong weakness na yon. Habang tinatanong si Sanji, oo, alam mo ang weakness, pero marunong ka bang gumamit ng Conqueror's Haki? Tinatawanan pa siya ni Killingham dito habang pinagbububugbog siya ng atake. And then habang tumalsik itong si Sanji, habang napakatindi ng kanyang injuries, naalala niyang napag-usapan nila ni Gaban. Kung natatandaan nyo pa guys, pag alis ni Zoro noon, may sinabi si Gaban kay Sanji na hindi na ipinakita sa mga panels. Yun pala yung revelation na may potential din si Sanji na gumamit ng Akok. Nakita natin doon na kinonfirm ni Gaban na may Conqueror's Haki daw talaga itong si Zoro. At eventually, after that, tinanong din ni Sanji na how about me? Tinanong niya kung meron din siyang ganun. Na sinagot pala doon ni Gaban na honestly, oo. Tinataglay niyang qualities, ang potential ng isang individual na pwedeng gumamit ng Conqueror's Haki. However, ang rason kung bakit hindi niya yun magamit is that meron siyang napakalalim na self-loathing. Na para bang kinamumuhian niya ang kanyang sarili. Na para bang meron siyang self-doubt. And knowing na ang Akok guys, ang advanced Conqueror's Haki nakadepende sa willpower ng user nito, yun ang rason kung bakit hindi yun magamit ni Sanji. Kaya ang payo ni Gaban dito kay Sanji, kung gusto daw talaga niyang tulungan si Luffy na makamit ang kanyang pangarap, kung gusto niya na magkaroon siya ng Conqueror's Haki, kung gusto niya na maging Pirate King talaga si Luffy, kinakailangan niyang i-clear ang self-doubt na yun. Kinakailangan niyang patigasin ang kanyang willpower. And after that, pusa na niyang magagamit ang Conqueror's Haki. Now I think, magagamit na yun ni Sanji sa laban na ito. Dahil as you can see, napaka-obvious naman guys, wala siyang ibang way. Wala siyang ibang paraan na magagamit para pigilan si Killingham kung hindi ang Conqueror's Haki lang. But switching of scenes guys, ito na ang pinakaantay nyo. Ang final matchup para sa arc na ito. And for the final page, final panel, makikita natin dito na nag-enter na si Luffy ng kanyang Gear 5 mode, ang kanyang Sun God Nika form. Dahil nakita niya, delikado talaga itong si Imo guys. Na-realize niya na hindi sapat ang base form para talunin itong si Imo after niyang ma-witness ang napaka-OP na atake nito ng Stigma. At kung hindi nga niya nahubad ang kanyang Elbaf outfit na yon, baka katulad na din siya ni Loki ngayon na hindi na makagalaw, hindi na makarecover. Kaya ngayon guys, seseryosohin niya na ito. At kung papansin ninyo, lumaki na din dito guys itong si Luffy. After ng Gear 5 mode transformation niya, kasing laki niya na dito itong si Imu. Na kasing laki ni Loki before. And in this final matchup guys, nakalagay mismo sa panel na Saint, Nero na Imu, King of the World versus Monkey D. Luffy, one of the 4 Emperors. Upon seeing Luffy in this state guys, ang pinakaunang pumasok sa isip nitong si Imo ay si Joy Boy. Habang sinasabi na finally, you have returned, Joy Boy. Na sinagot naman ni Luffy na wala siyang pakialam sa kung ano-anong mga pangalan na binabanggit ni Imo. Ang pangalan niya ay Monkey D. Luffy, ang maging susunod na King of Pirates. At dito guys, nagtatapos ang chapter. Habang tinititigang mabuti nitong si Imo si Luffy. Dinidiscern niyang mabuti, si Joy Boy ba ito? Ito bang reincarnation niya? O ito yung panibagong Sun God Nika? But one thing is for sure, napakatinding laban nito sa next chapter. And good news, there will be no chapter break na naman next week. Kaya by this coming Tuesday guys, asahan nyo, may spoiler na naman tayo agad at tayong pinakaunang makakapag-release nun. Also guys, remind ko lang kayo, nagbabalik ng Hunter x Hunter. And this coming Saturday, bukas na bukas, maire-release natin ang full chapter review para sa chapter 412 nun. Para ma-notify kayo pag release natin nun, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at nalingin ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.